Ano na po, kumusta mga DDS? October 30 na, magdi-Disyembre na, presidente pa rin si BBM. Sabi niya, no? Kung nasaan ang tae, nandoon ang langaw. Grabing people power ya. Anti-Marcos rally, dinaluhan ng libo-libong langaw. Sabihin ninyo, si Martin ang mastermind. Binayaran ni Martin ang mga tao para hindi sumama. Kung nanalo yung ating Pangulo dahil sa mga Duterte, di sana yung mga supporters nila na mas marami sa Marcos supporters, na people power na sana yung ating Pangulo. O di ba hindi? Kasi nga po, ang nagpanalo sa mga Duterte, Marcos supporters po. At ang mga DDS na nakikita ninyo, mga kababayan, so makikita ninyo, yung mga taong akusa ng akusa laban kay Martin Romualdez, sa totoo lang sila yung naharap sa mabibigat na kaso. Si Sara, for example, na impeach. At nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ano na po, kumusta mga DDS? October 30 na, magdi-Disyembre na, presidente pa rin si BBM. Nag-people power yung mga DDS, mga kababayan, sa pamumuno ni Kiko Barsaga. Ayun, naging langaw power. Sabi niya, no? Kung nasaan ang tae, nandoon ang langaw. Grabing people power ya. Anti-Marcos rally, dinaluhan ng libo-libong langaw. Kinover po ng GMA, iba pang mga media outlets na paniwala yung ibang mga taga-media. Talagang pumunta sila para mag-cover. Pati yung GMA na uto. Pagdating doon, mga kababayan, puro langaw. Hinatdan po. Sabi dyan, nasa banda, 50 tao na lamang ang nasa kilos protesta sa harap ng Arnaiz Gate sa Dasmariñas Village, Makati City matapos bumuhos ang ulan ngayong madaling araw ng Lunes, October 13. Nakabantay pa rin ang mga tauhan ng PNP sa lugar kung saan patuloy ang isinesagawang kilos protesta. Iniwan ang kanilang leader, yung may 50 katao. Iniwan ni Kiko Barsaga, mga kababayan. O ngayon, baka isisi ninyo na ang mastermind na naman ito kung bakit hindi nagtatagumpay ang inyong mga pagbabanta ng people power sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ituro ninyo naman si Martin Romualdez. Sabihin ninyo, si Martin ang mastermind. Binayaran ni Martin ang mga tao para hindi sumama. Kaya nakuha ni Kiko Barsaga na sumama, magsi-50. Sobra naman na niya, Mr. Maravillas, na 50. Diba? Sabi doon sa balita. Umuwi na kasi. Gawin natin 51. Dagdagan natin, mga kababayan, kasi kawawa naman. Mas maraming bangaw at multo ang pumunta. Wala kasi kayong kadala-dala. Nasabi nga natin, mga kababayan, ang nagpanalo kay Sara Duterte, si Martin Romualdez. Inamin niya sa kanyang speech. Sabi ni Sara, "You made it all, Congressman Martin Romualdez." Kaya siya nanalo. Ang mga bumoto kay Sara, 31 million plus na bumoto sa ating Pangulo. Mga Marcos supporters, Marcos Romualdez supporters. Ang DDS po, kulang-kulang lang po na 1 million sila. Nalagasan pa nang ma-realize ng ibang mga DDS, mga kababayan, na may saltik yung kanilang sinusuporta na mas masa. Kaya natira, ito na lang po. Kaya laging failure ang kanilang mga sinasabing people power. Kili-kili power po ang natira sa kanila. Wala ng people. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. At na-realize na ng maraming mga mamamayang Filipino ang DDS lies. Ang DDS lies, mga kababayan, local and international, kasi may mga OFW pa rin na mga nauuto, pero hindi man po dumidikit. Non-stick siya. Di man siya dumidikit, mga kababayan, sa pangalan ni Martin Romualdez. Maintain ni Martin ang malinis na politika. May politika po, mga kababayan, na malinis din. At politikang madumi. Tulad ng politika ng mga Duterte, madumi po. Kasi po, madumi ang kanilang puso, madumi ang kanilang isip. Di ba may kasabihan sa Bible po? May bersikulo sa Bible na kung ano daw ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Ayan, malinaw sa Matthew 15:18 to 19. Sabi diyan, "For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, yung mga kasinungalingan, pagbibintang, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man." Masama kasi ang laman ng kanilang puso, maitim,
ang puso. Kaya yung mga lumalabas sa bibig po nila, lahat kasamaan. Pero kay Martin Romualdez, may narinig kayong kasamaan. Wala kayong marinig. Pagmumura, pag-aakusa ng kung ano-ano, wala. Yan galing lang mga kababayan sa kampo ng mga Duterte, sa kampo ng mga DDS. All lies. Hindi man po dumikit kay Martin. Kasi alam naman ng mga mamamayang Pilipino kung ano si Martin Romualdez. O di ba? Hindi manumbat si Martin po na siya yung nagpanalo kay Sara Duterte, na tinawag pa ni Sara si Martin na tambaluslos. Imagine that. Kaya napaka-ingrato ng mga Duterte, mga kababayan, lalo si Sara. Walang utang na loob matapos siyang manalo bilang Vice President. Binabaliktad nila na nanalo daw yung ating Pangulo dahil sa mga Duterte. Kung nanalo yung ating Pangulo dahil sa mga Duterte, di sana yung mga supporters nila na mas marami sa Marcos supporters, na people power na sana yung ating Pangulo. O di ba hindi? Kasi nga po, nagpanalo sa mga Duterte, Marcos supporters po. At ang mga DDS na santambak ng mga sinungaling, ayaw tantanan po si Martin. Kasi alam nila na si Martin is a silent force. A silent political force. Kaya walang tigil sila sa pagbibintang kay Martin Romualdez. O ngayon, ang tanong natin, kung totoo, halimbawa pa, bigyan natin ng pagduda, kung totoo ang kanilang mga akusasyon kay Martin, bakit hanggang ngayon, wala man silang pinapakitang ebidensya other than sa kwento-kwento nila? Di ba? Ang mga akusasyon nila, mga kababayan, to give you a background, hindi lang nakarating sa local, kundi pati sa international. Mula sa impeachment, plunder, to ICC. Lahat yan, mga kababayan, ang mastermind, sabi nila, si Martin. Si Martin, si Liza Marcos. Kasi nga, ang paniwala nila, ang ating Pangulo, weak leader, pinapaikot sa kamay ni Martin. Imagine that na mga kwento ninyo. Kamangha-mangha. Unbelievable. Mga kababayan, lahat si Martin ang tinuturo. So, ganun ba ka-powerful si Martin Romualdez para sa kanila? Na nayayanig pati po yung Senado. Pati si GC Escudero, si Martin ang tinuturo. So, makikita ninyo, hanggang ngayon, nothing connects Martin Romualdez to any wrongdoing sa mga projects, government projects, na binobulatlat mga kababayan ngayon kasi gustong tuldukan ng ating Pangulo ang korupsyon. Tabay turo nila sa ating Pangulo bilang sangkotan niya yan kasi si Martin ang mastermind sa insertion. Nakapirma po sa BICAM report si GC Escudero at saka si Saldico. Wala man si Martin sa kabaga. So makikita ninyo ang totoo. Napakasimple po. The only thing tying Martin Romualdez to any anomaly are lies. Mga kasinungalingan pong kwento mula kanino? Una kay Sara Duterte. Then, mula kay Orly Gutesa, yung witness na, surprise witness, na present ni Marcoleta, na mas familiar pa sa script, si Marcoleta, kaysa sa nag-execute ng affidavit. Pagkatapos, na-discovery pa, piki yung notaryo. Nang malaman na piki yung notaryo, na-discovery po, ayun, in-invite ng DOJ, hindi na nagpapakita hanggang ngayon. Nakikita ninyo, mga kababayan? So, makikita ninyo, yung mga taong akusa ng akusa laban kay Martin Romualdez, sa totoo lang, sila yung naharap sa mabibigat na kaso. Si Sara, for example, na-impeach at pwedeng makasuhan ng plunder. Hintay kayo sa pagbulatlat ni Ombudsman Remulla. Kaya taranta kayo nang i-appoint si Remulla bilang ombudsman ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam na alam ninyo, tatamaan kayo. Hindi man pwedeng tulugan po ni Remulla yung kaso sa ombudsman kasi na-file na yon panahon pa ni Martires. Di ba? Alangan man, tinulugan na ni Martires, tulugan pa ni Remulla. Ano yon? Sidigong alam naman natin po, may kaso, crimes against humanity sa ICC. Pero ngayon po, ini-encourage ko na yung mga tao. Makisabay na rin po tayo sa pag-sigaw-sigaw. Mag-post kayo po at manawagan sa ating mga kababayan, bring him home. Effective kasi po. At ako nga po, sabi ko sa aking post, I am urging the Senate na magpasa kayo ng resolusyon strongly condemning the ICC dahil dininay ng ICC yung request for interim release. So panahon na manindigan uli yung Senado tulad ng unang resolusyon. Ngayon, pagkundina in the strongest term, gamitan na ninyo ng pinakang mabigat
na pagkundina. Sabayan ninyo ng pagmumura. Effective kasi. Di ba? Ngayon, sa issue ng impeachment ni Sara, na hindi na nga napag-uusapan ngayon, pero pag-usapan ulit natin para basagin yung kanilang mga kasinungalingan. Yung impeachment kay Sara Duterte po, did not happen overnight. Makikita ninyo na nakabase siya sa layers of violations na kanyang ginawa. Suriin ninyo ang articles of impeachment. At walang ibang dapat sisihin dito, kundi siya. Yung unang article ng impeachment po, yung kanyang pagbabanta sa ating Pangulo. The rest may relasyon sa mali niyang paggamit ng pondo, lalo na ng confidential funds. Kaninong kasalanan ba yun? Di ba? Nakikita ninyo ang lakas ng mga ebidensya laban sa kanya. Doon sa pagbabanta, recorded po. No joke, no joke. Kahit ngayon, i-search ninyo. Tulad ng pagbabanta ni Digong sa mga mamamayan na kill. Diba? Recorded po. Kaya parehas yung strategy nilang mag-ama. Dapat hindi matuloy ang trial. Diba? Tapos nag-request ng interim release. Gumamit ng kasinungalingan na ang sabi, mahina na si Digong at hindi fit for trial. Denied lahat. Kala nila, mabubula nila yung mga judges ng ICC. Diba? O dito sa impeachment, palibasa, mga kalyado niyang karamihan sa Senado, ayun, na-archive. Ang akala nila, yung pag-archive sa impeachment, magkakatulong kay Digong or kay Sara o na kay Digong, hindi nakatulong. Bakit? Nakita ng mga ICC judges na talaga palaan niya malakas pa si Duterte, yung anak vice presidente. Malakas pa niya ang impluensya sa politika, denied tuloy. Kaya lahat dito, kagagawa ninyo, walang kinalaman dito si Martin Romualdez, lahat dito kagagawa ninyo, natural consequences ng inyong mga kamalian and arrogance. So makikita ninyo ang sitwasyon ng mag-ama. While itong si Sara Duterte, nahaharap sa local accountability, hinahabol siya sa sarili niyang kagagawan. Yung kanyang tatay naman, faces international justice sa ICC po. Kasi, sabi nga natin mga kababayan, lamang kinalaman ng Marcos Romualdez sa kasong yan. Ang may kinalaman, si Trillanes. Tinulungan po yung mga kapamilya ng mga na-EG case. Tapos itong mga militant organization in the church. Nalaman dyan kinalaman si Martin at saka yung ating Pangulong Bongbong. Kasi yung kaso, final, 2017 pa po, nagkataon nanalo ang ating Pangulo nung eleksyon sa pagka-presidente. So anong kinalaman ng Marcos Romualdez sa kaso ni Digong? Wala. Zero. Kaya itong mga akusasyon nila laban sa ating Pangulo at saka kay Martin, baseless lahat po. Ngayon, para siraan si Martin, pilit nilang ginagawa ng kaso sa pamamagitan ng mga kwentong marites. Ito na po, nililink si Martin sa insertions. Pero kahit po nila nililink si Martin Romualdez sa insertions, walang makitang ebidensya, walang COA report, walang affidavit, other than yung affidavit ni Gutesa na nasira na po ang credibility kasi hindi na po nagpapakita nang madiskobring PK yung notaryo. Yun man lang, madaling sabi, no credible testimony, nothing. Dalagang makikita ninyo, pure paninira. Kasi maganda yung reputasyon, mga kababayan, ni Romualdez. Kaya gusto nilang siraan. So yung mga tao na walang tigil sa pagturo sa kanya, si Chis Escudero, ironically, involved sa corruption issues himself. At tinatawag na po ng COMELEC. Kasi umamin siyang tumanggap ng 30 milyon. Si Sara Duterte, alam na ninyo po, almost lumalangoy. Sa sarili niya, corruption controversies, lumalangoy. Si Gutesa po, nagtago na matapos gamitin ni Marcoleta. Ayaw matanong kasi ng DOJ kung bakit peke yung notaryo. So makikita ninyo ang desperation ng kampo nila at ng mga propagandistang mga DDS vloggers. Nasiraan si Martin Romualdez po. So makikita ninyo ang mga DDS influencers, they made a career out of deflection. Doon sila kumikita po. Kapag pagpapakalat ng mga kasinungalingan. May content sila. Ang strategy nila, mga kababayan, siguro may nagkukumpas sa kanila. When the Dutertes are accused, they create new villains. Nang ma-impeach si Sara, itinuro nila si Martin bilang mastermind. Nang maaresto ng Interpol, mga kababayan, si Digong, sinabi nila na it was Marcos Romualdez plot. So lahat may sisi, lahat may turo. Ang hindi lang nila tinuturo yung kanilang sarili na punong-puno ng katarantaduhang ginagawa. Ang gusto nila, pabayaan lang sila sa kalukuhan nila. Yung kalukuhan nila,
sinisisi yung ating Pangulo, sinisisi si Martin. Na wala man po nabasihan, lahat lang akusa. So dapat nilang ma-realize na ang corruption hindi man po nila pwedeng i-cover up sa pamamagitan ng pag-imbento ng mga kwento at pagturo sa ibang tao tulad sa ating Pangulo at kay Martin. So makikita ninyo yung pagkakaiba. Si Martin Romualdez tulad po ni PBBM, palibasa magpinsan sila, halos magkapareho po ang pag-ugali. Siya yung uri ng leader na hindi kailangang sumigaw para pakinggan. Trabaho lang siya ng trabaho po, serbisyo lang siya ng serbisyo. Undistracted, mga kababayan, tulad ng ating Pangulo. Sa mga kritisismo at mga kwento, alingas-ngas na ginagawa ng mga kalit sa kanya. While others talk about service, Martin Romualdez quietly proves it. Ganun. So makikita ninyo, the more na itong mga taong ito, mga kababayan, ay nagpapakalat ng kasinungalingan laban sa kanya, lalong lumilinaw, mga kababayan, sa atin kung sino yung mga talagang takot na takot sa katotohanan. Tama po? So ang kasinungalingan po ng mga DDS, local and international po, napakaingay. Hanggang sa social media lang po ang ingay nila. Wala man po sa kalsada. Ang nandun sa kalsada na sumasama sa mangilan-ilan sa kanila, mga bangaw. Tulad ng ginawa nila kagabi doon sa Forbes Park, Makati. Si 50 daw yung natira. Uwian sila agad. So makikita ninyo, local, international ang paninira nila. Pero kahit saan nila dalhin, malina, walang ebidensya. Kasi sa totoo lang, truth travels faster than lies. And in the end, mga kababayan, katotohanan pa rin ang mananalo. Di ba? Kaya tingnan ninyo, habang papalapit ang 2028, bumulosok sa survey yung trust ratings ni Sara. Si Martin, linampasan na siya ng 4 points. 58 na lang yung ratings ni Sara Duterte, si Martin 62. Alam ng tao kung sino ang totoong nagsiservisyo. Ayan, 62%, tumaas. Si Sara, bumulosok, 58%, pati si Chis Escudero, 53%. Yung ating Pangulo, 72%. Ang trust ratings. Hindi nila mauuto ang ating mga mamamayang Pilipino po. Kaya sabi ng mga nag-react dito, buang man ang Kiko, dapat nagbayad ka. Sabi ni Risa Price, yung rally kagabi, yung mga reactions nila. Sabi ni Risa Price, akala ko 32 million. Sabi ni Hilda Abad, akala kasi nila solid yung 32 million na boto ni BP. Tatay nga niya, 16 million lang. Loyalista pa majority doon. Ano kayo ngayon? Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.